So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Unibersikulo 12 pa rin tayo sa flip top. Siguro ito muna yung huling review natin sa Unibersikulo. Tapos move tayo ulit sa mga battles. Move tayo ulit sa Motus, no? Marami pa akong gustong panoorin doon. Kaya pasensya na sa mga request nyo na napepending na. Bigyan nyo muna ako ng bigyan nyo lang ako ng ilang buwan pa para makabalik ako sa maging updated ako sa mga battles dito sa Motus. Ang dami na kasi. Pero huwag kayong mag-alala, yung mga gusto ko lang naman panoorin. Yung iba mapapanood natin yon pag mga ni-request na. Pero ako, bigyan nyo muna sa akin yung hanggang October. Bigyan nyo muna sa akin, please, hanggang October na makahabol ako sa mga battles sa sa Motus na mga gusto ko mapanood. Yan, babalik din tayo sa request. Nandito naman 'yun, nakasulat lahat sa notebook natin. So hindi mawawala 'yon. Matatagalan as promise, pero lahat mare-review. Okay? So 'yun. Ito muna yung huli sa Unibersikulo 12. Then after nito, punta tayo sa Motus Saint Ice vs Michael Joe. Actually nakapila na tong mga to. Kaya ayun. So 'yun. Shaboy vs Dodong Saipa. Insights. Paano ba to? Napapanood ko na tong dalawa na to Motus, FRBL, 'di ba? So Shaboy, sa mga hindi kilala kay Shaboy, or kung nakilala nyo man si Shaboy dun sa Ahon 12, I think Ahon 12 ba 'yon or Ahon 13? Di ko na alam kung ano Ahon 'yon. Yung sila ni Sir Deo, 'di ba? So alam niyo na siguro 'yon. Kung dun yun lang nakilala si Shaboy, balikan nyo yung mga battles ni Shaboy sa Motus. Bibilib din kayo sa kanya kasi matindi rin tong sumilip ng angulo. Gusto ko rin to mag-deliver ng mga linya niya. Nakakausap ko si Shaboy kapag pag nanonood ako ng event tulad nung Vuelta. Kita kami. Tapos Saipa, panoorin nyo yung mga battles ni Saipa sa FRBL. Isa rin yan si Saipa na kung magseseryoso kaya naman niya. Pero more on jokes kasi si Saipa At doon siya epektibo sa mga jokes, no. Si Shaboy naman, kaya niya Kaya niya lahat. Technical, bumara, kaya niya lahat. Well-rounded si Shaboy. So, ito, style clash to para sa akin. So, tignan natin kung sino yung mas epektibo na style sa bawat isa. Pero mahirap to. Para sa akin, hindi ko tinitignan as magiging one-sided to kasi magkaiba nga sila ng style. Pero para sa akin, makakita tayo dito ng difference sa writtens. So, tignan natin. Stage presence, parehas naman silang solid mag-perform. Sa material na lang talaga magkakaalaman. So, yun. Magandang matagalin to. Shaboy versus Dodong Saipa. Let's go. Tingnan natin, unang banat ngayong gabi. Unibersikulo 12. Putang ina. Wait lang. Ayos lineup, boss Sa taas, All God. Sa pinakababa, Ball God. Total flip top na si Shaboy. Gusto nyo ba akong makita na magubutubad ulit dito ngayon? Patay ka dyan. Gago. Joke lang yon, doble ang suot kong pantalon. Flip top game! Bago ako magsimula, gusto ko lang sabihin sa inyo na sasaktan ko lang to ng very light. Kasi alam kong hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin nung iniwan ka ni Cherry White. Gago. Asian Fuckboy. Okay. Nung nangyari sa iyo yun, gumawa ka ng spoken poetry nung minsan mo sa aking nabanggit. Dodong Saipa na nagalaan to nimtang ina, Asian Fuckbet. Kala ko talaga nung una si Asian Fuckboy ka kasi parehong-pareho kayo ng forma.
Magkahawig pa ang inyong itsura at parehas kayong adik sa droga. Nag-chat sa akin to, sabi, magkano kaya PF natin sa flip top? Boss, gusto pa atang humirit. Hindi mo man lang ba naisip na wala tayong kinalaman kung bakit ang mahal ng ticket? Wala tayong Okay. Bakit? Wala tayong kinalaman kung ba't ang mahal ng ticket. Okay, so natawa ko doon. Natawa ko doon, Shaboy. Okay. Ganda yon. Wala tayong kinalaman kung bakit ang mahal ng ticket. Bakit? Bakit? Tingin mo ba isa tayo sa dahilan kung bakit ganyan karami ang nagpuntahan? Ha? Pustahan tayo sa lineup na to. Sa matchup lang natin, walang nagpustahan. Comeback ni Tipsy pinunta ng mga yan, hindi yung mga corny mong patawa. Sino ditong pumunta dahil kay Tipsy? Taas kamay! Sabay-sabay, walang kikilos ng masama! Unang bola, numero 4! Okay. May parody agad dun sa yung paraffle ni Tipsy na nahuli sila, 'di ba? So ano yun nalaman ko yun sa Facebook. Di ko alam kung nasa Facebook pa yun, pero ang tagal na nun, nakabalik na nga si Tipsy sa battle eh. So ayun, sa mga di nakakaalam, may paraffle sila Tipsy doon nun, na kotse ata yun. Tapos live, tapos may pumasok ng mga parak. So, ayun, taas kamay daw. So, ayun. Natawa lang ako kasi nung habang pinapanood ko, nagbabasa ako sa habang pinapakinggan ko, nagbabasa ako ng comment. So, energy ball daw. Buta, na talaga ng mga Pinoy eh. Masama! Unang bola, numero 4! Pero maiba. Di ba may grupo ka na ang pangalan ay Vampire Social Club? Samahan ng mga bungal dahil sa pagka-overuse ng drugs. Kung ganito ang mambira sa Pinas, puta di ako matatakot makagat. Biruin nyo pag sinakmal ka na ito sa leeg, buong gilagid lang ang babakat. Pero sabi niya sa isang laban niya, kung ilan yung kulang sa ngipin ko, yun din yung bilang ng aking pinaslang. Wow! Nakakatakot ka pala, Dodong. Isa ka palang ganap na kriminal. Binibida pa yung ngipin niya sa battle. Anong tawag mo doon? Technical? Sa tuwing magpapacheck up yan sa dentista, madalas lang yan pinagtatawanan. Kasi panay ang sabi niya ng, Dok, masakit po yung ngipin ko dito. Sabi ni Dok, tangina ka, wala kang ngipin dyan. At di ba sa'yo na mismo nang galing na nakulong ka ng 8 taon? Malaman-laman ko na ang kaso mo lang, nagnakaw ka ng 3 maong. Kwinento sa akin ng tropa mong taga-Pasay, siya daw mismo yung buhay na patunay. Kitang-kita daw ng 2 mata niya nung nahuli ka doon sa Marikaban, ukay-ukay. Hindi ka interesting makabattle, boss. Hindi ito yung gusto kong ka-rival. Gusto ko yung magnanakaw sa English battle, hindi yung magnanakaw ng new arrival. Tapos nung nakalaya na yan, kala mo kung sino nang kilabot ng Pasay. Bigla-bigla na lang yung nananampal ng mga nakakasalubong niyang nanay. Masyado ka ng matanda para dito, anong akala mo, makakasabay ka pa? Binigyan ka lang ng chance ni Enigma kasi sabi sa kanya ni Kuya Dennis na mamamatay ka na. Gago. Kung sa bagay. Kung sa bagay, ilang taon ka na rin naman kasi pinanganak to taon 1978. Ilang taon na lang itatagal niyan sa liga, malapit-lapit na rin niyang i-cremate. Hindi mo ko kaya, Dodong, malaki ang ating kaibahan. Maaaring makasabay ka sa akin dito pero di mo ko maiisahan. Kita mo naman kung paano ko pinatawa mga yan, halos maluha-luha pa yung tao. Gamit lang yung mga witty ko na linya, paano na lang kung naghubad pa ako. Okay. Anin ko muna to. Hatiin ko muna yung round ni Shaboy sa first at second half, no? Second half ni Shaboy, medyo lumaylay siya doon.
maganda na yung ano maganda na yung umpisa niya hanggang gitna. Yung in short yung buong first half ni Shaboy included doon yung umpisa niya, yung hanggang gitna no ng battle. Maganda, entertaining, no? Yung mga jokes, pasok, effective. Pero pagdating dun sa second half, unti-unting humihina. So, yung pagiging technical ni Shaboy, do pinakita niya sa atin, pero hindi naging ganun ka-epektibo yung style na yon. Mas naging epektibo si Shaboy dito sa pagpapatawa. So, para sa akin, hati yung nakita ko sa round 1 ni Shaboy. So, nagpakita siya ng jokes, pakita siya ng technicalities, pero yung technicalities naman is hindi naging ganun ka-epektibo. Yung pagpapatawa naman ni Shaboy, yun naman yung para sa akin naging effective. So mahirap i-balance yon kasi magkaibang estilo. Pero siguro mas maliliwanagan tayo dito once na marinig natin si Saipa. Pero so far, malinis naman yung performance niya. Medyo nagkulang lang din si Shaboy dito sa sa mga mabibigat na punchline para kay Shaboy. So, yun. Para kay Saipa, sorry. Nalilito ako. Para kay Saipa. So, ayun, pakinggan natin si Saipa dito kung ano yung papakita niyang round day. Kung kaya niya bang tumapat sa ganong Shaboy or mag-iiba siya ng... Tingnan natin. Pakboy! Laban kay Shaboy. Oy, magnanakaw ako. Napatunayan mo. Huwag kang mag-alala. Mamaya, nanakawin ko mga cellphone nyo. Game! Gago. Kung si Shaboy lang, hindi ako neto mapapaiyak. Totoo lang, kayo kalaban ko dito kung paano ko kayo mapapareact. Alam ko naman ang pinunta nyo rito si Tipsy D. Pero promise, magiging classic to kahit walang Tipsy D. Flip top game! Tangina kasing kalaban to kung ano-ano ginagawa sa mga liga. Nagbibihis babae ng lalaplap ng bading kadiri ka. Oo, aminado, galing ako sa bilibid at di ko yun tinatanggi. Kaya wag ka sa akin magpakita ng puwet. Sanay ako sa marumi. Gago. Kasi nakilala lang to dahil sa desperadong galawan. Maraming MC dyan, boss, na handang makipagbakbakan. Kaya bakit ito, boss, wala na bang mailalaban? Nakilala naman to dahil sa pakikipaglaplapan. Remind ko lang, tol, ha? Remind. Si Deyo yun, tol, ano ka ba? Siguro nung gabing yun, tingin mo sa kanya si Bea. Bea Bunda. Slant rhyme. Despiradong makapasok dahil sa bading nakipaglaplapan. Alam nyo ba ano kinalabasan? Ayun, nilabasan. Pero pumutok yung issue nung naglaban sila ng motos. Kaya niya pala ginawa yon. Pinangakuan siya ni Deyong gagawin siyang chorus. So naniwala ka kay Deyo, bibigyan ka 10,000. Malaman-laman ko natanggap niya 10,000. Saan ka ba umuugot ng lakas at tibay ng loob mo, pare? Tinalo mo pa si Boy Tapang sa pagkain niya ng tae. Ano na lang sabihin ng mga anak mo paglaki nila? Sasabihin ng anak mong lalaki sa tropa niya si Bruno, pare, kamusta? Kiss kita. Ganun ba ipapamana mo sa iyong mga maiiwan na normal lang na lalaki sa lalaki ang nakikipaghalikan? Di bali na sabihin dati tatay ko bilanggo at di pumapareho, kesa naman sabihin matino pero nakipaghalikan kay Deyo. O ngayon, nasa YouTube na yung video, hindi mo na madidelete. Ano pang mukhang iyaharap? O ngayon, nasa YouTube na yung video, hindi mo na madidelete. Ano na lang mukhang iyaharap mo kapag meron kayong family trip? Pero bilang kaibigan at payong kapatid,
laplapin mo din siya. Tapos sabihin mo, please, pakibura mo na, Rick. Tapos na? Okay. Okay. Yung round 1 ni Saipa is umikot dun sa angulo na yung ginawa ni Shaboy kay Deo. Sinabi ko nga sa inyo, 'di ba? Bago tayo mag-start. Kung nakilala niyo si Shaboy doon nung kay Sir Deo na laban nung ahon. Sir Deo versus Jonas ata yun or Husky, Sir Deo Husky. Hindi ko na maalala talaga. Pero alam ko napanood ko yun. Tama, Sir Deo Husky ata yun. Basta ahon 13. Ahon 13. Okay. Tawag dito. Wala tuloy ako. Ayun, kung doon yung nakilala si Shaboy, sabi ko sa inyo, panoorin niyo yung mga past battles ni Shaboy para malaman niyo rin kung paano magsulat ang isang Shaboy. Okay, so yun. Break tayo sa round 1 ni Saipa. Umikot si Saipa sa ganung angulo, no? Isang angulo lang yung napansin ko na ginamit ni Saipa dito, pero nagawan niya ng iba't ibang suntok. So, in other words, yung isang angulo na ginamit ni Saipa is nagawa niya ng maraming nagawa niya ng maraming sa ngayon sa mga jokes niya. So, yun. Nagustuhan ko yung pagiging creative ni Saipa dito, pero naging naging jokes lang yung yung naging panlaban ni Saipa dito sa round 1, unlike kay Shaboy na hinalo niya yung technical tsaka yung mga bara pati yung mga jokes. So sa elements ng battle rap, I think Shaboy lamang sa ganon kasi nakita nyo naman yung pinakita ni Saipa, no? Natawa tayo doon, yes, pero ilang beses ko na to sinabi sa inyo, hindi tayo nagbe-base gaano sa crowd reaction. So mag-base talaga ako kung paano ko narinig yung sulat, and para sa akin, props, maganda yung pinakita ni Saipa, pero nakulangan ako sa angulo, nakulangan ako sa pagsilip ni Saipa na mga angulo laban kay Shaboy, kasi nga umikot sa isang ganong angulo, tapos yung buong round 1 niya umikot sa isang ganon. Unlike kay Shaboy na malakas yung first half, lumaylay sa second half, pero kung ano yung pinakita ni Shaboy sa round 1, yung sulat niya, kung ano yung pinakita niya doon sa sulat niya, kung ano yung pinerform niya, kita mo na pagiging well-rounded. So, para sa akin, dikit man to, pero I'll go with Shaboy sa score na 8-7. Shaboy tayo doon. Dikit, sobrang dikit na ito, kasi kung titignan natin sa performance, pwede kong sabihin tabla. Kung titignan naman natin sa jokes, I think Saipa lamang sa jokes doon. Pero kung titignan naman natin yung technicalities, syempre Shaboy yun. Hindi naman masyado nagpakita ng technicalities si Saipa dito. So to sum it up, para sa akin lamang si Shaboy sa round 1. So ayun, 8-7 Shaboy tayo dito. Dikit, sobrang dikit lang. Okay. Laplapin ko si Arik. Wag. Okay. Round 2, game! Nung natalo siya sa 1 minutes, biglang nagmukmuk na lang sa gilid. Agad siyang nag-post ng, hindi ata para sa akin to, balik na lang kaya ako sa bilibid. Inaubod ka ng drama, tapos sa social media panay ang pabida. Gusto mong bumalik sa bilibid? Pwes patayin mo si Enigma. Gago. Pero joke lang, boss. Gago. Pero joke lang, boss. Tangina kasi nakakabwisit to. Huwag mong papatayin si boss, ha? Hanggat di ko nakukuha yung TF ko. Pansin niyo ba? Na kapag bumabanat siya, talagang nakakahanga. Kasi paano mo nagagawang pagsabayin yung pag-spit habang nagnanganga? Idura mo kaya muna yan, puta, ano ba kasing silbi niyan? Imbis maayos kang nagsasalita, di ka namin maintindihan. Huwag mo na kaming pag-isipin, Dong, ang dami na namin problema. Hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung nagkantutan na ba si Sir Gavin at Ma'am Elma. Gago. At Parang gago talaga si Shaboy, puta. Sa mga sa mga hindi nakakilala kay Sir Gavin tsaka kay Elma. Ano yun?
vlogger yun sila. Na, ayun, sila, yung Kapinpin Brothers yun. Hindi ka namin maintindihan. Wag mo na kaming pag-isipin dong, ang Sira dami ulo. na namin problema. Hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung nagkantutan na ba si Sir Gavin at Ma'am Elma. At wag mo kong yayabangan na dati kang bata ni Abaddon. Tsaka mo na ako angasan pag naranasan mo nang i-post yung picture nyo ni Sharon. Mukha kang Papay the Sailor Man na nabinat. Ganyan pala ang resulta kapag nasobrahan ka sa spinach. Matanda ka na ba talaga? Matanda ka na ba talaga? Eh ba't mukhang hindi ka pa hubog? Tanginang glow up yan, imbis na maayos yung mukha yung sayo naging palubog. Eh Parbiel, eto na ba yung pinaka-bully sa inyo? Pwestong laitero nyo, wasak yan. Yuyupiin ko palalo yung mukha mo tapos dadalin ko sa latero ng sasakyan. Para magkasilbi ang pangit mong mukha, meron lang ako sa yung tip. Ipalagay mo kaya yan sa cigarette warning para marami nang mag-quit. Kapag nangyari yon, lahat ng mga tao dito pasasalamatan ka, matik. Bukod sa nabawasan na yung polusyon, napahaba mo pa yung buhay ni Arik. At akala mo ba yung katangahan mo nakaraang event ay di namin mabibisto? Kasi sa lahat ng pumunta nung zoning, siya lang yung may flip-top beer na naka-istro. Pati yung meta sa pag-inom ng alak, gusto niyang mabago. Panay pa ang cheers na kay Enigma, puta sip-sip ka masyado. Feeling cool pa siya dun sa gilid kahit ubod na ng banas. Kiniklaim niya yung flip-top beer niya gamit yung ticket niya sa bus. Pinagbigyan na lang siya nung staff, bahala na daw kung malugi. Pero si Gago ayaw pa rin umalis, naghihintay pa raw ng sukli. Maging creative ka naman, yan na nga lang yung kaya mong gawin. Ang corny na nga ng mga banat mo, di mo pa kayang dalhin. O sige, round mo na. Ito na yung time mo para magbida. At patunayan mong mali sila ng sinasabi na lesser version lang kita. Okay. Kung yung round 1 ni Shaboy is hati, no? Yung first half na para sa akin more on jokes yun. Pagdating sa second half, more on technicalities. Which is, sabi ko sa inyo, mas epektibo si Shaboy sa entertaining, pa sa mga jokes na linya. Kasi nung pag-switch ni Shaboy dun sa round 1 niya ng mga technicalities, medyo nawala no, tumamlay yung enerhiya. Pansin nyo naman siguro. Yun, pagdating sa round 2, more on technicalities naman si Shaboy dito, at yun yung nangyari, no? Yung second half niya ng round 2, nadala niya dito sa buong round 2 niya. Ay, mali. Yung second half ng round 1 niya na buo, nadala niya dito sa buong round 2. So, ayun. Hindi naging ganun ka energetic yung yung performance ni Shaboy sa round 2, unlike sa round 1 na kahit papaano palag-palag pa yung stage presence na dala niya, no. Pero pagdating sa round 2, medyo humina lang ng konti. Ng konti lang naman kasi nawala yung mga effective jokes . So sayang kung nalagyan niya pa ng konti pa, no. Though may mga jokes naman tayong narinig doon, pero kung ikukumpara natin dun sa mga jokes ni Shaboy dun sa round 1, mas marami yun, 'di ba? Kaya para sa akin mas balance yung round 1. Pagdating sa round 2, kapansin-pansin dito yung more on technicalities yung dala ni Shaboy. So para sa akin medyo kasi yung second half ng round 1, yun yung nakita ko sa buong round 2 niya. Okay, so yun. Maya natin to i-power scale. Pakinggan muna natin si Shaboy. Ay, si Saipa sa sa round 2 na to. Yun na yun. Yun na yun. Panganga-nganga-nganga. Yung rounds mo, pahina ng pahina. Flip-top game! Flip-top game! Sabi niya sa isang laban niya, kaya niyang maging kampyon. Praning ka ba, boy? Porke na-achieve mo ngayong taon, talunin si Makoy. Sa bagay, ang talunin yun ay ang hirap nga, di ba?
Nakaka-proud kaya tumalo ng battle MC ng lahat ng liga. Binibaby din kasi to ni Syke at laging dinadayo. Grabe magmahal si Syke, naaalala niya sa'yo yung namatay niyang aso. Kaya ganun-ganun na lang, di mo ba pansin yung trato? Nakakapabor ka kay Syke, wag ka lang daw magkakaparbo. Papa. At baby boys din pala to, kaso di nga lang umubra. Ikaw lang kasi boy, kung san-san ka pa nagpupunta. Kita mo naman ngayon, pangalang Shaboy, tumutunog na. How ironic na Deo lang pala magiging dahilan para pumutok ka. Oo, si Deo lang kaya nakilala tong gago. Nakipagsipsipan doon sa teacher para tumaas yung grado. Alam nyo ba, nakakadiri ginawa ninyong mga tungaw. Kung matapang kayo, doon nyo gawin yan sa Mindanao. Sabi kasi ni Arik, magpakita ng art body. Nagpakita ka nga, part naman ng body. Proud ka pa talaga sa buong mundo, Brinodcast. Nalaman tuloy nilang dati kang pinulgas. Tangina kasing puwet yan, no? Ang hirap ipaliwanag. Ganyan klase ng puwet sa kulungan, aming binabasag. Patingin nga. Matambok din, ha? Pwede. Mas masarap yan, lagyan natin ng pampadulas, yung oil na sile. Kaya nga nung nag-PM si Arik, hindi ko na hinindian. Sabi sa akin ni Boss, Dong, gusto mo bang shabu? Hoy, gusto ko yan. Di man malalim, tsak lulunurin. Ano ba dapat ginagawa, di ba? Shaboy, pagugulungin. Kasi wala pa ba, kasi dahil sa inyo yung flip-top meron ng kalaban. Wala pa man yung PSP, kayong dalawa nagsagpangan. Bars. Kaya nung nakita kayo ni Pibos, naisip niya yung, sagpangan na. Kaya malamang, kayo rin magiging dahilan para maisip ni Arik yung, tanggalan na. Okay, so ayan round 2 bibigay ko kay Saipa sa kadahilan ng consistent si Saipa sa sa material niya, no. Sa round 1, yung round 1 and 2 ni Saipa parehas no, na atake niya is more on jokes. Yun talaga ang yung entertaining, entertainment. Yun talaga yung pakay ni Saipa. So, 1 and 2 niya consistent, pero pagdating sa round 2, para sa akin mas mas may mensahe, mas may laman, mas entertaining, mas effective. Kumbaga, nag-level up si Saipa dito from round 1 to 2. So, para sa akin napakagandang upgrade, no? Yung mga choice of angles at references ni Saipa na ginawa niyang jokes dito para kay Shaboy. Sobrang epektibo, no? Kaya nagustuhan ko 'yon, no? Kay Shaboy naman, sabi ko nga sa inyo, yung second half niya ng round 1, yun yung nadala niya sa buong round 2 niya. Kaya para sa akin medyo lumaylay 'yon, no? Kasi sabi ko rin sa inyo sa after ng performance sa round 1 na mas epektibo si Shaboy sa mga sa mga pagpapatawa or sa entertainment, no, sa mga jokes, sa comedy lines. Pag switch niyo sa technical, medyo lumaylay din yung energy. Tapos pagdating sa round 2, buong round 2 ganun. Kaya para sa akin, round 2 bibigay ko kay Saipa. Medyo para sa akin malayo 'yon, no? Bigyan ko ng 9 points si Saipa dito. Bigyan ko ng 7 points si Shaboy. So, naging malayo yon kasi consistent plus consistency si Saipa from 1 and 2. 'Di ba? Mas nag-level up nga si Saipa Unlike kay Shaboy na okay yung round 1 niya, pagdating sa round 2 bumaba pa, 'di ba? So, para sa akin is a 9-7 in favor of Saipa. So, yun. Ano score? 8-7 sa round 1, Shaboy. Round 2, Saipa sa score na 9-7. So, 15 para kay Shaboy.
kay Saipa meron siyang 16. So, compare round tabla, kung sa score sheet naman natin, lamang si Saipa ng 1 point. So, yun. Tignan natin round 3 kung sino manalo dito. Yun na yun. Puta, nagre-rebat ka pala kanina. Akala ko nagbabasa ka. Ang ina na ito, parang nagbabasa lang kung mag-spit ng linya ang puta. Okay, round 3 game! Ngayon, round 3 na! Pag-usapan naman natin kung sino ka sa likod ng camera. Alam nyo bang kapag nasa bahay yan nila, tinitira niya yung asawa niya ng kamehameha. Tumanda ka na ng ganyan, puta, isip bata ka pa rin. Sinasabihan niya yung asawa niya ng it's a prank, pagtapos niyang sapakin. Go. Wait lang ayun yung asawa niya, nakaputi nakaputi, wait lang. Okay, game! Sa mga nakakasama na ito sa event, inyo rin bang napansin na palagi niyang kasama yung asawa niyang kamukhang-kamukha ni Queen Yasmin? Go. Ayos din ang love team nyo, no? Look-alike na mga social media sensation. Asian Fuckboy at Queen Yasmin na walang makain version. Kasi sila'y umaasa na lang sa mga event para makakain ng masasarap. Kahit di yan imbitado, pupunta yan at voluntary siya na magra-rap. Kaya putang ina mo daw, sabi ni Ryan, dagdag palamunin lang daw kayo. Kaya pala todo support ka sa mga event kasi event din yung sumusuporta sa'yo. Ang hilig niyang sundutin yung puwet niya tapos ipapaamoy sa kalaban. Tangina, mas kadiri pa yun doon sa ginawa naming laplapan. Tapos proud ka pang nag-trending yon? Anong feeling mo, malakas ka? Kaya pala repin mo wasalak kasi yung gawain mo kalaswa. Okay. Speaking of repin, talagang may kamanyakan itong matanda. Tinanong siya ni boss ng, Dodong, repin mo. Sagot niya, Sino? sige boss, basta maganda. Kala ko si Ino eh. Magkaiba yung repin at rapin. Ano ba yung utak mo? Puno ng hangin? Tapos pag nakulong ka, anong sasabihin mo? Si Enigma ba tumulak sa akin? Delikado ka dyan, boss. Matindi-tinding konsensya yan. Another MC na pinasok mo sa liga na iyo ring papiansahan. Kung may rango lang ang pagiging manyakis, malamang ito yung nasa trono. Kinukuha nga itong artista sa Channel 2 eh. Tagapagsadula ng rapist sa Soko. Wala ka pang napapatunayan dito sa liga. Ang dami mo ng hanas. Hindi naman sa pagyayabang. Isa ako sa dahilan kung ba't itong liga ay nabash. Gag. Mula sa paghuhubot-hubad at pakikipaglaplapan, lahat yan inipon ko. Sinubukan kong mag-Viva Max kaya't nagsanay, nanahimik, pero nakaka-insulto. Ang sakit sa pakiramdam na kahit ilang beses akong nag-ahit, di nila tinanggap audition ko. Second chance mo na to dito kasi nung 1 minutes kinapos ka. Binigyan ka na ng pangalawang spot, pakita mo namang tumagos ka. Sabihin mo lang kung kailan yung next ko, boss, malugod ko yan tatanggapin. Kahit English conference or Bisaya at kahit pa sa Mandarin. Ako si Shaboy, ang kauna-unahang MC na wala pa sa liga, tinanggal na. Dahil sa nakitaan ng angking galing, pinabalik mulit, tinanggap niya. Okay. Yung round 3 ni Shaboy, may pagkakapareho sa round 1 niya. Diba? Para sa akin, may pagkakapareho dun sa round 1 niya na may jokes, tapos may technical. Pero ang pinagkaiba lang, mas epektibo si Shaboy sa part ng technical dito compared dun sa second half ng round 1. So, ayun. Ihang ko muna yung round 3 kasi nasa crucial point tayo ng judging. So, ihang ko muna to. Ayoko muna mag decide ng tapos, no? So, kailangan ko muna mapakinggan yung round 3 ni Saipa para mahatulan ko to ng mas maayos or mas malinaw. Pero yun lang yung pinaka insights ko sa round 3 ni Shaboy. 1 and 3 niya para sa akin the same, pero mas level up yung round 3. Ganon. So ayun, di ko muna di-disclose round 3, pakinggan natin. Saipa.
Time. Sabi niya, yung asawa ko raw kamukha ni Queen Yasmin. Anong magagawa ko? Ganun yung aking pagtingin. Totoo lang, pag pumupunta akong FRBL, binibigay lang pansit. Ang gusto ko lang malaman, bakit ikaw yung galit na galit? Flip top game? Round 3 na game? Ina mo! Yan ha? Gago. Skip. Skip, gago. Ikaw na. Ikaw na. Okay. Kasi nagpakita ng puwet yan. Ganyan kanyang hirit. Nag-choke eh. Malaki pagkakaiba natin. Huwag mo nang pinipilit. Kasi pagiging komedyante ko ay mabuting inaral sa streets. Di ko kailangan magpakita ng puwet. Kaya ko maglabas ng skills. Kaya ngayon nandito na ako, mawawalan na silbi ng shaboy. Nagpapakita ka ng puwet, tol. Ako, nagpapamoy. Dapat bago mo ginawa, pinag-isipan ng maigi. Ako namamahiya ng kalaban, samantalang ikaw ng sarili. Buti na lang, malakas si M-Site dito, kaya nagawa kanyang dalhin. Pero mali lang ni Arik, nagawa niya tayong pagtapatin. Pero boss, ano bang klaseng matchup to? Ayoko to kalabanin. Ayoko. Kita mo, para matuloy na itong labas, kaya Dennis pa, nagtulak sa akin. Okay, so ano yun? Ginawa yun ni M-Site, no? Laban niya kay... Ano ba kalaban niya nun? Marshall? Marshall. Mo, para matuloy na itong labas, kaya Dennis pa, nagtulak sa akin. Kasi boss, bumababa na ba ang aking kalidad? Porki nagmamanyak bars ako, binigyan mo ako ng naguhubad? Boss, baka pwede palambing, yung kagaya na kay EJ Power yung nagpatay ng ilaw. Pero papatayin ko nito, boss. Ikaw! Ikaw! Oh, ang tanong, sa mga sinabi ko, ang tanong, kaya mo pa ba? Sumasakit na ulo mo, no? Ulo, gagi, baka tanga ka. Kita mo naman noong 1 minutes 2, isa ako sa mga nag-outstanding. Dahil kaya kong umuiwa ng tiyan at kunin ang mga laman loob mo. Uprising. Malayo ating pagitan, di mo pa ba halata? Pinapanood ka lang nila, pero hindi ka nakakatuwa. Total, dati pa nila nakita lahat sa'yo, ang tanong, may ilalabas ka pa ba? Ako, nag-uumpisa pa lang, kaya tayo nyo pa yung mga susunod ko pang pagpapatawa. Versikulo 2. Sayang yung round 3. Ito. Sayang yung round 3 ni Saipa. Kasi, isipin nyo na lang, hindi siya nawala doon. Hindi siya nakalimot sa first part ng round 3. At na-spit niya ng tuloy-tuloy ito. Possible na nakuha pa ni Shaboy yung panalo. Ay, sorry na dito ako. Nakatingin kasi ako sa title ng flip to. Shaboy versus Dodong Saipa kasi nakalagay. So, nauuna si Shaboy sa ano. So, ayan. Sorry. So, Saipa. Kung nabuo ni Saipa yung round 3 niya, possible sa kanya tong sa kanya tong battle na to. Pero since yung choke na yon is sobrang, sabi ko nga, nasa crucial part tayo. Round 3 is a deciding round, deciding factor. So yung ganung slip ups, ganung choke, ganung stutter, sobrang laking sobrang laking epekto nun sa overall performance or sa buong round 3. So, sayang kasi ang ganda nung mga binitawan ni Saipa dito na mga jokes, pero matagal yung joke niya. So, hindi enough yung mga binitawan niyang linya para matakpan yung joke na yun. So, ayun. Sayang. Ang ganda sana. Gusto ko sana yung
mga ginawa niya, no? Yung pagiging creative ni Saipa dito, gusto ko yon. Shaboy, sabi ko nga sa inyo, yung round 2 niya katulad ng round 1 pero mas nag-level up, no? Mas epektibo yung pagiging technical niya, yung pagsilip niya ng mga ng references at mga angulo para kay Saipa, mas epektibo yon. Kaya round 3 Shaboy sa score na mahirap, pero I think I'll go with 9 and 7 in favor of Shaboy. So yun, 9-7. Hindi ko isisiksi Hindi ko isisiksi Saipa dito kasi sabihin na nating malaking dapa yung choke niya sa umpisa ng round 3. Pero sabi ko rin, hindi naging enough yung mga inispit niyang linya para matabunan yon, di ba? Pero nagustuhan ko yung mga choice of words niya sa pagpapatawa. Kaya kahit pa paano na nakadagdag ng puntos yon para sa akin. So, 7 points para kay Saipa. Pero kay Shaboy, ulitin ko lang, level up na round 1 yung pinakita niya sa round 3. So, yun. 9-7. So, final score, 8-7-9. That's 24. 24 para kay Shaboy kasi 8-7 tapos 9-15, 24. Kay Saipa naman, meron siyang 7, 9, 16 plus 7 and 23 yon. So, ayun. 24 to 23 in favor of Shaboy. 1 and 3 nakuha ni Shaboy. Pero yung round 2, bibigay ko yun kay Saipa. So, ayun. Shaboy. 12, Dodong Saipa vs. Shaboy. Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. At shoutout nga pala, FRBL, pati Motus. Ang boto ng hurado, 5-0. Mag-ihay tayo lahat para kay Shaboy. Ayun, shoutout nga pala syempre sa Unhinged, Hypebeat Black Manila, Mark Batara, and Edison Tobia. Shoutout sa inyo. At syempre may din siniluan. Yan, siyempre, shoutout sa Christian Fernan Arroyo. Yan, Olan Kaya, Solido Pervisio, Next Barbershop. Yan. Hey, what up? G-Glow, na isa ako sa bumoto kay Shaboy. All 3 rounds. All binigay 3 ko kay rounds. Shaboy. Siguro mas naging effective yung dalang jokes ni Shaboy. Oh, Pero props kay Dodong Saipa. Pero palagay ko mas creative talaga yung dala ni Shaboy. So, yun. Unique, binoto ko si Shaboy. Round 1, binoto ko si Shaboy. Tapos round 2, binigay ko kay Dodong Saipa. Tapos yung round 3, although halos pantay lang ayun, parehas kami ni Unico dito. 1 and 3 Shaboy. sila, pero siguro binigyan ko na lang kasi ng minus yung choke. Medyo mahaba rin kasi yung choke sa simula ni Dodong Saipa. Tingin ko doon lang nagkatalo, pero kung wala yan, siguro mas mahirap siya i-judge. Kaya yun, binoto ko si Shaboy. 1 and 3. Shaboy. Yeah. So yun, PR, binoto ko Shaboy. Sobrang dikit nung battle hanggang dun sa round 3. Dun na lang nagkatalo dahil sa choke ni Dodong Saipa. Pero sobrang dikit. Kung di nag-choke si Dodong Saipa, mas mahirap siya i-judge. Pero yun, Shaboy. Sir, binoto ko si Shaboy, round 1 kay Shaboy. Natuwa ako, nagamit niya kasi yung angle yung kay Tipsy at epektibo naman yun. Tapos round 2, binoto ko si Dodong Saipa. So, yun, parehas din kami ni Blazer. 1 and 3 Shaboy, di ba? Round 3, malinis na, nakuha na ni Shaboy talaga yun. Kasi kita naman ng tao. Ayun. Yo, freak, binoto ko si Shaboy. Round 1 binigay ko kay Shaboy kasi Battle of Comedies, kay Shaboy yung round 1 niya, consistent yung punchlines, yung haymakers niya. Round 2 binigay ko kay Dodong Saipa. Di ba? Round 2 Saipa, di ba? So pare-parehas kami na nakita sa battle na to. Yung point of view nila, naging din yung naging point of view. Kahit pa paano, nakagawa siya ng haymaker doon, nabawi niya yung, hindi man ganun consistent, pero yung isang haymaker na yun, nakabawi siya doon. Then, round 3, binigay ko ulit kay Shaboy kasi gano'n nga, consistent siya, yung jokes niya, lahat, effective lahat, line per line, kumpara kay Dodong Saipa na may punchlines, may haymaker, kaso hindi consistent hindi buong round. So, Shaboy. Okay. Yun. So, may tatlo tayong judge na kaparehas. Unico, Blazer, tapos Freak. Diba? So, si BR tsaka si G-Clown lang yung si BR pala naging basis niya is yung round 3, diba? So, I think parehas din
Kasi parang tinabla rin ni BR yung 1 and 2, di ba? So, yun. Almost 4 judges yung naging kaparehas natin sa pagtingin sa ano na to, sa battle to. Kaya, happy. May kaparehas tayo doon. So, ayun. Balik tayo sa Motus. Saint Ice versus Michael Joe. Gusto ko mapanood tong battle na to. Kaya, huwag natin patagalin. Review na natin yon. Pero, yun. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.